Hello guys, hello Aquarius, welcome dito sa aking channel, Aquarius. At ay weekly tarot reading para sa lahat ng Aquarius. Tingnan natin kung yung messages, vibration, gabay energy para sa lahat. I hope na makuha mo yung energy. Weekly tarot reading para sa lahat ng Aquarius. Okay. Expectation, community, Aquarius. Okay, so 28. Nakikita ko sir dito na siguro merong Aquarius dito na namumuhay ka. Depende sa kung ano yung sinasabi ng pamilya mo. Unang-una yung pamilya. Relatives, friends. Napapaligiran ka ng mga judgmental, perfectionist na pamilya. Sinasabi sir dito na tapos na to. Diba? Maraming ini-expect sa'yo eh. Pwedeng in-expect nila, unang-una, makapagtapos ka ng pag-aaral, makapagtrabaho ka, mataas yung posisyon sa trabaho, mataas yung sweldo, makapag-travel abroad, makapagpatayo ng bahay, makapundar ng sasakyan, may business, ganyan, ganito. So, nakikita ko sa'yo dito na yun yung pressure sa'yo ng mundo. Unang-una sa pamilya siguro. Comment down below if you're not pressured ng family kasi you super lucky ka pag ganun. But dito sinasabi na maraming ini-expect sa'yo. Ang iyong pamilya, ang iyong kapitbahay, ang iyong relatives, ang friends mo. Nakikita ko sa'yo dito parang ikaw yung nasa dito. Ikaw nasa limelight. Ikaw yung nasa gitna. Lahat sa'yo nakatingin. Okay? Okay, Aquarius. Tingnan natin. Okay, so 3 of Pentacles. Nakikita ko sir dito na ang lingong ito is posibleng ikaw ito na busy ka sa sa search ng online jobs, 'di ba? Parang naghahanap ka ng lugar ng bansa na pwede mong pagtrabahuhan kung ikaw ay gustong maging OFW. Yung iba naman sa iyo naghahanda kayo ng mga paperworks, documents, visa, passport, mga birth certificate, NBI, clearances. And yung iba naman sa inyo, pwedeng naghahanda ng mga Senomar dahil pwedeng magpapakasal ng iba. Dito daw sa kung ano mang inihahanda mo sa ngayon, pag-isipan mo ng mabuti. Okay? Give time sa sarili mo sa linggong ito para makapag-isip or mapag-isipan mo kung nasa tama ka bang direksyon. Ito ba yung gusto mo? Ito ba talaga yung best na para sa'yo? Ace of Swords, nakikita ko na ang dami-daming information, communication na darating sa'yo. Yung iba, email, chat, call. And nakikita ko na sobrang pagod na pagod ka na. If nandito ka sa sitwasyon na to na like, naghihintay ka nag-apply ka ng trabaho, pwedeng international or local, sa pagpaprocess ng mga paperworks na yan, gastos din, financial, talagang mapapagod ka. Talagang makakaramdam kang wasted ka, drain yung energy mo, parang ganun. So, etong Ace of Swords, sinasabi na kung naghihintay ka ng development, ng answers, or solusyon, or pwedeng clarity, confirmation, pagod na pagod ka na sa paghihintay. Pwedeng 1 year ka nang nag-a-apply, or 1 year, 1 decade ka nang naghihintay. Okay? And dito sinasabi na yung paghihintay mo na yan, yung pagod mo na yan, ay posibleng matapos na. Kasi, nandito na yung victory and success. On the way ka na, papunta ka na. So, this week, pwedeng wala pang dumating sa yung notice, wala pang dumating sa yung news, but, literal, na itong 6 of Wands, sinasabi na posibleng papunta ka na. Plus, may death card dito. So, sinasabi na, moving forward, talagang papunta ka na sa transformation. Okay? Pwedeng magta-transform yung sarili mo. And isa sa possible na magiging result nito is pwedeng makapunta ka ng ibang bansa and ikaw ay pag-uusapan ng mga tao sa paligid mo, lalo ng kapamilya na wow, si
Aquarius, nakapunta na sa ibang bansa, ganito, ganyan. So, magiging center of attraction, magiging center ka ng mga topic or mga usapin. Okay? But, yung iba naman sa inyo, nakikita ko sa iyo na dalawa yung possible na reaction mo sa ngayon. Kung hindi dumating yung hinihintay mo, siguro magkakaroon ka ng insomnia or sleepless nights dahil sa sobrang pag-iisip. Diba? Pwedeng marami ka nang nagastos, marami nang in-expect sa'yo yung family mo. Siguro 1 year ka nang nagpa-process ng documents mo. 1 year ka nang naghihintay ng visa, contract signing, pero wala pa rin nangyari. Siguro ito yung magiging reaction mo. But, if dumating na yung matagal mong hinihintay, magse-celebrate ka na with your family. So, maraming phone calls, maraming posting, Facebook posting, and messages sa group chat or anything. Okay? Okay. So, nakikita ko sir dito na sinasabi dyan sa'yo ng tarot card na yan na kahit saang lugar ka pumunta, kahit nasa Pilipinas ka lang, posible kang yumaman. Kahit nasa probinsya, possible kang magkaroon ng financial freedom. Depende yun sa tao. So, ang message na to, na sinasabi sa'yo, wag mong iasa, or wag mong isipin na, sa ibang bansa ako yayaman, sa city ako yayaman. Hindi. Dito sinasabi sa'yo ng barahan na, yung financial freedom, okay, ay nakadepende yun sa tadhana natin. Kasi minsan, maraming ng ibang bansa na pag-uwi nila, ganun pa rin. Pero marami ding ng ibang bansa na 1 year lang sila doon. Pag-uwi nila, paldo-paldo na yung pera nila. Marami silang na-invest. So, nakikita ko sa'yo dito na masyado mong pinipressure yung sarili mo and masyado ka din pinipressure ng mga tao sa paligid mo, which is hindi maganda. Kasi, diba, ang buhay ng tao, kanya-kanya tayo ng buhay, diba? Kung pinipressure ka ng mga tao sa paligid mo, like pamilya mo, bakit hindi sila yung pumunta ng ibang bansa? Bakit sila yung hindi pumunta sa city? Bakit sila ang hindi mag-aral? Parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito na yung rason kung bakit ka stress, kung bakit ka pumapayat, o yung iba naman tumataba sa sobrang stress. Okay? Kasi stressful yung mga tao sa paligid mo. Ang dami nilang in-expect sa'yo. Kung sa relationship to, ayaw nila yung karelasyon mo kasi hindi yun yung ideal na relationship na gusto nila. Kasi, ang taas ng expectation nila. Tignan mo, ang taas-taas ng expectation nila. Okay? So, yun. Sinasabi sa'yo dito, ng card na to na, lahat naman tayo, ayaw nating mangyari yung nangyari sa atin sa nakaraan, na naghirap tayo, parang ganun. If hindi ka naman naghirap sa nakaraan, ayaw mong maranasan yung paghihirap. But, dito sinasabi na minsan, nasa Diyos ang away, guys. Nasa Diyos ang control. Okay, nasa tao yung gawa. Pero minsan, ang Diyos ang pinakamakapangyarihan dito sa mundo. Siya lang eh. Diba? Yung plano niya, yun pa rin ang mangyayari. Kahit, parang, isuko mo na lang. Isurrender mo na lang kung ano yung plano mo sa buhay. Bahada na. Okay? Thank you, guys. Bye!